Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo ay natitipon sa banal na Eucharistia kasama ng ating Panginoon. At napakagandang magdiwang ng banal na misa sa umagang ito na andyan yung katotohanan na kapiling natin, kasama natin ang Diyos. Kaya salamat sa banal na Eucharistia, sapagkat dito sa sakramentong ito, nararanasan natin ang presensya ng Diyos, ang kanyang buhay at mapagmahal na presensya. Mula sa ating ebanghelyo, narinig natin ang napakagandang pamamaraan kung papaano dapat makipagkasundo sa kapwa. Binigyan tayo ng 3 hakbang kung papaanong makikipagkasundo. At ito ay napakagandang gawin, napakagandang isabuhay. Sabi dito, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, ang kapwa mo, puntahan mo siya, kausapin mo siya ng sarilinan. Yung kayong dalawa lang, walang ibang kasama, walang ibang makakarinig. Kasi maaaring ang naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan, baka ang naging dahilan ng samaan ng loob ay mayroon kang nasabi na hindi niya nagustuhan o kung ano paman. Kaya bago pa ito makarating sa iba, bago pa ito kumalat, kausapin mo na agad siya ng sarilinan. Maraming pamamaraan kung papaano yon mangyayari. Pwede mo siyang i-message. Pwede ba tayong magkita at mag-usap? O kaya naman, i-treat kita ng lunch outside. Maraming pamamaraan kung gusto nating makamit ang pagkakasundo. Pero kung ang paiiralin natin ay pride, kataasan, malabong magkaroon ng pagkakasundo. Kung ang sasabihin natin, bakit ako ang gagawa ng paraan? Hindi naman ako yung gumawa ng kasalanan. Dapat siya. Bakit ako yung mauuna? Ako yung matanda. Dapat siya, kasi siya ang bata. Bakit ako bababa sa level niya? Dapat siya ang lumapit at makipagkasundo sa akin. Kapag ganyan ng ganyan ang iisipin natin at gagawin natin, napakalabo ang pagkakasundo. Pero tandaan natin, mas kinalulugdan ng Diyos ang taong gumagawa ng daan sa pakikipagkasundo. Prayer of Saint Francis of Assisi. Panginoon, gawin mo akong daan ng pakikipagkasundo. Kung saan mayroong hindi pagkakaunawaan, gawin mo akong instrumento upang makamit ang pagkakaunawaan. Mas natutuwa ang Diyos kapag tayo'y magpapakababa at gagawa ng hakbang para makipagkasundo. Step number 1. Kung dito pa lang makakamit na natin ang pagkakasundo, salamat sa Diyos. Step number 2, sabi ng Ebanghelyo, kapag hindi siya nakinig sa iyo, magsama ka ng 2 o 3 saksi. Yung pakikinggan niya at pakikinggan mo rin, yung walang papanigan, yung ang pinaka-objective ay makamit ninyong 2 ang pagkakaunawaan, ang pagkakasundo. Huwag kang kukuha ng saksi
o witness na papanig sa isa at ididiin ang isa. Malabong mangyari ang pagkakasundo. Yung witness, ang qualification, pakikinggan ninyong dalawa. Nirerespeto ninyong dalawa. Iginagalang ninyong dalawa. At kung dito sa step number 2 na ito, ay makamit na ninyo ang pagkakasundo at pagkakaunawaan, salamat sa Diyos. Step number 3, kung walang mangyari sa number 2, ano ang sabi ng Ebanghelyo? Sabihin mo ito sa natitipong simbahan. Anong ibig sabihin nun? Tatayo ba ako dito sa ambo? At sasabihin ko ba sa inyo, alam nyo mga brad, mga sis, merong isang tao dito, ginawa ko na yung step number 1, step number 2, hindi pa rin nakikipagkasundo. Sabi ng gospel, sabihin ko ito sa natitipong simbahan. Kaya sinasabi ko sa inyo ito ngayon. Ang pangalan niya ay si Sister. Ganun ba? Hindi natin yon gagawin. Sapagkat iniingatan natin ang dangal ng bawat isa. Irerespeto natin ang dignidad ng bawat isa. Ang ibig sabihin, sabihin ito sa natitipong simbahan, itong ating simbahang kinabibilangan, kahit papaano meron tayong grupo ng mga kasama na masasabi nating mga elders. Mga nakakaintindi, grupo, at pwedeng sa pamamagitan ng grupo na ito ay magkaroon ng mas maayos na pag-uusap. At ginagawa natin yan dito sa ating parokya, di ba? Kapag meron tayong kasama na merong nagiging problema, bumubuo tayo ng isang team kung saan itong maliit na grupo na ito ay tumatawag ng isang mahalagang pag-uusap kung saan nandun yung miyembro ng team, nandun yung magkabilang panig at doon sa pag-uusap na yon, aalamin ano ba ang naging problema? Ano ba ang nangyari? At sa biyaya ng Diyos, kung sa step number 1, walang mangyaring pagkakasundo, sa step number 2, wala pa rin. Sa step number 3, sa biyaya ni Lord, nagkakaroon ng reconciliation. Yakapan, iyakan, pagpapatawaran, at pagkakasundo. Salamat sa Diyos. Pero ang sabi ng Ebanghelyo, paano kung ginawa mo na lahat ng hakbang, wala pa ring nangyari? Ituring mo na lang siyang hentil o isang publikano. Hentil, walang kinikilalang Diyos. Publikano, sobrang makasalanan na ayaw magsisi. Mas pinaiiral ang pride at ang katigasan ng puso. Kaya kung gagamitin natin sa ating pakikipagrelasyon sa kapwa itong mga hakbang na ito na iminumungkahi ng Ebanghelyo ngayon, di ba napakaganda ng magiging samahan natin? Step number 1 pa lang, pwede ka nang pumasa. Pwede nang maging maganda ang samahan at maibalik sa dati, sabi ng Ebanghelyo. Pero ito nga ba ang practice natin? Ito nga ba ang ginagawa natin? O baka naman, meron kang sama ng loob sa akin, mas alam pa ng buong bayan na masama ang loob mo sa akin kaysa sa akin na may katawan. Nangyayari? Opo.
Kung kani-kanino na ikinukwento ang galit, ang sama ng loob sa isang tao, pero yung mismong may katawan, walang kaalam-alam. Hindi po iyan maka-Kristiyano. Hindi po iyan naaayon sa salita ng Diyos. Kaya itong ebanghelyong ito mula kay San Mateo ay isang magandang paalaala para sa atin. Ang tawag natin dito sa Ingles, fraternal correction. Magkakapatid tayo, kaya dapat gumagawa tayo ng hakbang para magkasundo, hindi para magkahiwalay, hindi para makipagmatigasan. Dito yata sa Marikina, dala-dala pa rin natin yung matandang kaugalian ng mga taga-Marikina. Magpapantay ang aking mga paa, hindi ako makikipagkasundo diyan. Ganon katitigas ang puso noon ng mga taga-Marikina. Alam ko kasi ako'y taal na taga-Marikina. Talagang angkan-angkan, taon ang bibilangin, hindi magbabatian, hindi mag-uusap, mamamatay at mamamatay, walang reconciliation na mangyayari. Putulin natin ang hindi magandang kaugalian na ito. Simulan natin sa atin ngayon. Kung meron kang alam sa pamilya na ganyang sitwasyon, ikaw ang nandirito ngayon, sa iyo ibibigay ng Diyos ang misyon bilang propeta sa bisa ng binyag para maging daan at maging instrumento ka ng kapayapaan para sa iyong mismong pamilya. Ang hirap naman. Nagsimba lang naman ako, bakit meron pa akong assignment? Ulitin natin, sabi ni Saint Francis, mapalad ang gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo. At sinabi rin to ng ating Panginoon. Kaya maging daan at instrumento nawa tayo ng pagkakasundo sa ating pamilya, sa ating kapaligiran, sa ating bayan, sa ating bansa. Amen.